Good evening sa lahat. So, meron lang akong sasabihin sa inyo na naman regarding ito sa nangyaring lindol sa Venezuela. So, sabi ko sa inyo, nag-warning ako dito noong nakaraang linggo lang. Sabi ko, mag-ingat sa mga lindol, gagapang sa buong Pilipinas at hindi lamang sa Pilipinas, ganon din sa ibang bansa. At buong mundo ito makaranas ng mga matitinding malalakas na mga lindol. So, nag-abiso ako nito. So, mayroon din akong nakikita na possibility na mangyayari ang malakas na lindol din sa bansang Pilipinas. Yan po ay sa Manila Trench. Dahil sa aking nakikita, sunod-sunod ang lindol na kahit paunti-unti. Pero ito ay lindol sa karagatan. Malapit dyan sa Pangasinan, Baguio. Baka maulit na naman ang Baguio nung earthquake na napakalakas din, 7.8 ata ito. So, bago pa lang nagkaroon ng lindol sa South Cotabato, sa Sarangani, sa General Santos City. Ito ay intensity 7, magnitude 8. So sabi ko, mag-ingat Visayas and Luzon. Gagapang ang mga lindol kahit saan sa bansang Pilipinas. Hindi naman natin hinihingi ang lindol, pero yan ay nakatakda yan. Mangyayari talaga. So, sa aking prediction, sana lang hindi lang, kung mali ako sa aking nakikita, pero sa palagay ko ito ay June 28, mangyayari ang lindol na yan sa Manila Trench. Okay na sana kung walang mapinsala na mga building, mga eskwelahan, o mga gusali o matataas na building, at saka mga tulay, at saka mga flyover. Kasi once na mangyari yan sa Manila, lalo na yan dyan sa West Valley Fault, saka Manila Trench, kasi ang lindol gumanon. Dito dumaan sa Jensan, sa gilid ng General Santos City, paakyat ng Surigao, then paakyat sa Manay, Davao Oriental, then pumunta sa ibabaw, tumalon. So may dito rin sa kaliwa, dadaanan niya yung part ng Mindanao dito sa Butuan, at saka anong lugar ito, dumaan siya sa tinatawag na Panay Island. So from Panay Island going to Manila Trench, yan ang delikado. So ang lindol nagtalon, umakyat doon sa baybayin ng Pangasinan. So sa aking nakikita na lindol, kasi nag-umpisa sa paa ng Pilipinas, baka nag-umpisa na naman sa malapit sa Ilocos, malapit sa Baguio City, saka sa tinatawag na Pangasinan. So kung tatahakin yung buong Manila Trench, mahaba yan. Aabutin ang Visayas. So kung dito naman sa dadaan,
Kung pag-gano'n ang lindol sa sentro, baka madaanan nito ang West Valley Fault. Yan ang nakakatakot yan kasi andiyan yung mga matataas na building sa Makati. Marikina, Pasig, Patiros. Kung once na pag-gano'n siya, pag gitna, pero kung pagilid lang, babaybayin niya, aabutin niya ang Palawan at saka Panay Island. So gano'n ka binabantayan ngayon ang aking binabantayan na direksyon ng lindol. So ang lindol kasi pumunta ng China tapos bumalik ng Indonesia. Pagbalik ng Indonesia, tumalon sa Japan. Pagtalon ng Japan, nagkaroon ng 6.9 earthquake sa Japan. Ito ay kahapon, 24. At saka tumalon na naman siya doon sa part ng Caribbean Ocean. So natamaan ng malakas na twin earthquake, 7.1, 7.5. Itong Venezuela. So delikado din kasi umangat siya. Delikado ang California sa nakikita ko lang. Kung bababa siya, so papunta ng Hawaii. So dito din sa may tinatawag na Papua New Guinea ay meron din earthquake na nangyari, pero hindi siya malakas. So nasa 6 lang siya, pero malakas na rin yan. So delikado din itong kung pababa siya, kung hindi siya akyat sa California, bababa siya, tatakin niya yung, kung nakikita niyo yung Ring of Fire, kasama ang Australia, New Zealand, Vanuatu, paakyat sa Indonesia, Malaysia, tsaka mayroon din sa part na kung gaganon na naman siya, papunta ng Vietnam, Indian Ocean. So sa iba't ibang bansa, marami ang mga tinatawag na baha. So naglalabasan ngayon ang mga tornado, lalo na din sa Pilipinas. May mga tornado na rin na lumilitaw. So ingat-ingat lang tayo kasi yan ang tinatawag na nagbabalang bagsik ng panahon, giyera, peste, gutom, lindol, bagyo, baha, sunog, tsunami at marami pa. So itong 4 na elemento ay gumagalaw ngayon. Sunod-sunod, baha, sunog, lindol, bagyo. So may bagyo, may baha, may sunog, may lindol. So ito naman si Sara Duterte ay meron silang events na hindi ko lang alam kung saan sila nag-events. At ganon din ang mga Muslim brothers, galit din sila. Dahil ayaw nila na si Robin Padilla daw ay gagalawin. So delikado ito. So nung pagsabi ni, itong mali rin ni Sara, kumbaga kahit joke lang yan na gayahin daw si Tatay Digong, dapat daw tularan, masamang damo, matagal mamatay. Tapos dinugtong niya parang pabiro na may laman. Sinabi niya na BBM, tapos sabay tawa. So mayroong nagaganap na sunog diyan sa ilang mga Muslim brothers, halo-halo mga tao diyan sa ilang Davao. So maraming natupok na bahay. Tuwing magsalita si Sara ng di maganda, ay bumabalik sa kanyang mga kababayan, mga supporters niya, mga DDS, ay tinatamaan ng kalamidad, sunog, malawakang sunog. Nagsimula ng 1:00. Hindi ko alam ang gabi ba ito, 1:00 ng gabi o 1:00 ng hapon.
So, maling-mali na dapat daw tularan si Tatay Digong, masamang damo, matagal mamatay. So, bata ang kaharap mo tapos gano'n ang biro mo. Hindi naman dapat sabihin 'yan kaharap mong bata. So, si Sara Duterte ay hindi nag-iisip kung anong sinasabi niya. Kung ito ba'y maganda pakinggan sa mga bata, maganda ituturo sa mga bata. Matanda nga pero ang isip bata. Hangga't na hindi kayo tumatahimik, hindi kayo nagbalik loob sa Diyos, gano'n pa rin ang paninira sa kapwa-tao, ay babalik at babalik 'yan sa inyo. 'Yan ang laging tatandaan natin. So, sa June 28 daw mayroon silang magaganap na malakihang rally. So, nagagalit ang mga kampon ng mga DDS dahil si Marcolita, lalo na mga INC, I'm sorry sa mga religious group na INC, pero ang tinatamaan ko lang dito si Marcolita. So, kung mag-react kayo, depende sa inyo. Pero si Marcolita ay kakasuhan ng plunder dahil sa mga natanggap na pira na tulong kung saan man galing ay kaya may kaso siya sa kakasuhan siya ng ombudsman. So, hindi yan iniisa-isa ang mga Duterte block, kundi yung may mga kaso yan, may related sa flood control, related sa tumatanggap ng pera. Kaya delikado Sara. Sara Duterte, ma-impeach yan, 100%. Cross my heart. Cross my heart, 100% ma-impeach si Sara. Kaon to. So, 100% yan. I'm sorry for the interruption because my son is entering in my room. So, yan lang masabi ko, repent in God and believe in God. Lagi ko yan sinasabi sa inyo. Magbalik loob na tayo sa ating Panginoong Hesus. Magsamba, maniwala tayo sa ating mahal na Panginoon. Kahit anuman, any kind of grace, please repent in God and believe in God. It's not what's too late. Dahil sa mga, especially what happening around the world, earthquake, very strong earthquake coming around the world. They can feel the very strong earthquake. So, all the land will be shaken. Any country, any places around the world. So, this is the connecting, especially mayroon din ako nakita na mayroong magaganap na digmaan na naman, either itong year 2026 or year 2027, aside from China and Taiwan. So, they have another war are waging in North Korea versus South Korea or America or either Japan. Because Kim Jong-un nilabas ang mga missiles. So they have a plan to, I'm not sure if when this war is coming, this year or next year. Same also in China. So as of now, the war in Russia are still going on.
since their start in year 2022, Russia they want to invade Ukraine, but now it's twist. Now Russia is attacking to now Ukraine is attacking to Russia. So a lot of 500 drones going to the city. A lot they have other drone intercept the missiles of Russia. So the war era changes, their twist. So before Russia is attacking to Ukraine attacking to Russia attacking Ukraine. Now Ukraine attack in the Moscow city, the capital city of Russia. I'm not sure if the Moscow is a capital city of Russia. Now the Ukraine forces are entering in the Ukraine in the Russia, Moscow, Russia. So maglalapot ang away, ang gira sa pagitan ng Russia at saka Ukraine. So Ukraine they don't want peace. They want to end the war. So by hook and by crook, attacking drone and attacking missiles by supplying of NATO country. So Putin they plan to attack NATO allies of America. So we'll see what will be happen. So I told you, repent in God and believe in God. So the land will be shaken anywhere. What kind of country? Especially if the earthquake will go to California or will be going down to maybe going to New Zealand and Australia. We don't know what the direction of the earthquake, going up or going down. So America is very close to Venezuela. So all the land under the sea, under the ocean are shaken because of the volcano under the ocean. So they have a tsunami. If the volcano will be erupted under the ocean, submarine volcano will be collapsed, and then big earthquake will be happen, and then big tsunami. So this is my dreams, year 2025. I seen in my dreams, I ride on the ship. Then I seen the volcano eruption under the ocean. This is a submarine volcano under the ocean. Submerged volcano. So this is the activity of the Ring of Fire, the motherland of all volcanoes are wake up. I'm not sure is this Honolulu, Hawaii? This is the mother volcano or under the ocean. I don't know what kind of volcano will be erupt under the ocean. So because the earthquake they push the land under the ocean and then will go up. Same what happened in the Philippines after the earthquake. The Babuyan Island, they called Babuyan Island in the Philippines. That volcano is a submerged volcano, but the push of the very strong earthquake, they push the land
they post that Babuyan Island going up. And then some of the places in the Sarangani province, the ocean is going far away and the land is going up. So the ocean is going maybe 200 meters away, the ocean. That's why the land is going up. This is the time so sa maniwala man sa hindi. So before long time ago, maybe before Christ, thousand of years before, long time ago, they have 3 continent only. This 3 continent is Mu, Lemurias, and Atlantis. The Atlantis land continent is submerged under the Pacific Ocean, and Lemurias Island, Lemurias continent is under the ocean also in the Pacific Ocean, and the Mu continent is under also on the ocean. These 3 lands, these 3 continents, long time ago, they have a big submarine volcano erupted under the ocean. That's why they have a big tidal wave coming, and then these 3 continents is submerged under the ocean because of the big tidal wave happened before, long time ago. So I'm not sure if what is the plan of our God, if these 3 continents will be going up again under the ocean and then going up again on above the ocean. So hindi natin alam kung itong the 3 continent kung ipupos ng lindol para iangat at muling lilitaw sa ibabaw ng dagat. So ang mangyayari, ang dagat ay lalayo na naman. Some other places are going under the ocean. Some other continent will going up above the ocean. So that is why what happening around the world is a lot of earthquake. We can feel it shaken and shaken and shaken and shaken it over around the world. So I'm not sure what is the plan of our God, because a lot of people, they don't believe in God anymore, and some people, they believe in God, repent in God, they go back and believe in God. So this what happening this what happening around the world is earthquake, very strong earthquake, flooding, cyclone or hurricane or bagyo in the Philippines, or some they called tsunami and earthquake. This type these four elements, nature elements, fire, cyclone, hurricane, or they call bagyo or flooding, earthquake. This is the 4 elements is very dangerous. So they have earthquake, we can feel around the world. Any country they feel the very strong earthquake coming, like what happened in Venezuela, Philippines, in Mindanao.
So, China, prepared, alert. America, prepared. Middle East, prepared. Middle East is always war because of Iran, Israel, and some other country. A lot of country they fight Israel. Jewish versus Muslim or Islam country. Race by race will be killed. Country by country will be war. Race by race will be fighting. Any kind of religion they fighting. Time will come. Some other religious people they told Jesus they will come back. They will back again on earth. So September 21, 2025, nakita ko ang ating Panginoong Hesus. Mismo ako nakakita sa aking panaginip. Siya ay bumaba sa lupa. Siya ay bumaba sa bansang Pilipinas. Siya ang aking nakikita bago pa nag-umpisa ang mga nagmamarcha. They start September 21, 2025. So, cyclone, hurricane, bagyo, they marching. A lot of flooding, marching. A lot of earthquake, marching, and fire. Davao Boulevard, fire. What you call this one? Katmon, Malabon, fire. And many places in the Philippines are burning fire. Year 2025, a lot of places in the Philippines are burning. They have a big fire happen. And then I have also the Republic. It's this place is near to the Italy, Dominican Republic. I see the wildfire are coming there. That places. I seen it in the news. I not seen in my dreams. Hindi ko ito nakita sa aking panaginip. Nakita ko lang ito sa news. The Dominican Republic. Malapit sa Italy na wildfire. So remember, if you see the water are flooding, it's like a blood, the earthquake will be coming. They called, if you remember the September 8, 2025, they have a red blood moon. It's a symbol of fire, symbol of volcano eruption, and then earthquake. And also they have I forgot already what is the date and then what is the month. I think this is March. They have a blood moon. I can't remember anymore. But you see, so
That's all I can say is because I want to speak Tagalog because it's hard for me to explain in the English. I can speak English, but the problem is the deep English is very hard for me. So we can change in Tagalog, Tagalog speaking or translation. So prepared lang tayo sa especially Manila trends. Delikado ito. Manila trends, the earthquake, little by little, and then going up. So ito rin ang nangyari sa South Cotabato before. Matagal ko na ito sinabi, sabi ko itong lindol na ito ay paunti-unti biglang lalakas ito. At kung naalala natin na maraming isda, a lot of fish, they coming from land, the perimeter of the ocean. A lot of people, they take it, kumuha sila ng maraming isda. Tuwang-tuwa ang mga tao, may mga ulam, pero hindi nila alam na yan ang panganib na darating. Na isang magaganap na malakas na lindol sa karagatan. So, nangyari na. So, ganon din ito sa Manila Trends. Hindi man natin hiningi yung lindol na yan. Na kung mangyari man, ay prepared lang tayo. Pero estimated ko talaga, June 28, delikado ito. Kasi nangyari ang lindol sa South Cotabato, Sarangani, Jensan, June 8. Basta may 8, delikado yan. So, especially year 2026, a lot of country, so maraming mga bansa makaranas na matinding gutom dahil sa mga tragedya, lindol, bagyo, baha, sunog, volcano eruption. Under the submerged volcano or under the ocean, and then above the land, volcano will be erupt again. So, quiet volcano, quiet places. I'm not sure, I don't know, hindi ko alam kung saan ang mga vulkan na napapaloob. So, sa karagatan man o sa kalupaan. So, ang nangyaring lindol ngayon, kung ito ay konektado din sa mga langis, dahil ang langis dito sa Pilipinas, kaya gagalaw yan ang Manila Trends kasi diyan nakailira ang mga hydrogen diyan sa Pangasinan. Bakit sa Pangasinan magkakaroon ng lindol? Kasi bubuksan yan, tutulak ng lindol ang mga nakatagong yaman sa ilalim ng karagatan ng Pangasinan. Diyan ang pinakamalaking hydrogen. Kaya dito din sa Mindanao, dito sa South Cotabato, diyan nagsimula ang lindol kasi andyan din ang tinatawag na malaking krudo na nakaimbak sa Ligwasan, Mars. Kapag itong gumalaw ang Manila Trends papuntang Palawan, ito ay lahat ng mga langis dyan, maglalabasan yan. Kaya may lumabas na nga na natural gas dito sa Dueñas, Iloilo. Ang lahat ng mga nangyayari ngayon na mga lindol ay konektado ito sa langis. Dahil napakainit ang mga langis sa ilalim ng kalupaan at saka karagatan. So, magkakaroon talaga ng lindol ang Luzon. Dahil bubuksan ang mga tagong yaman na matagal ng panahon na hindi pa nailantad, hindi pa inalabas sa bansang Pilipinas ay muling lalabas. So, the sleeping giant country is Philippines around the world.
So, lalabasan ng mga langis, kaya nabuksan na rin ang Surigao tsaka itong Manay, Davao Oriental. Dahil diyan sa mga area na yan, diyan, nakapaloob lalo na sa Surigao, diyan nakapaloob ang deuterium. So, itutulak ng lindol yan, bubuksan yan para madali makuha ang mga ating mga langis sa ilalim ng karagatan ng Pilipinas at maging sa ibabaw o sa ilalim ng dagat. Ang mga itagong yaman ng bansang Pilipinas nandyan na. At saka ito pa rin, iwasan natin. Dapat tayo kapwa Pilipino magkaisa at magtulungan, magmamahalan. Yan lang ang hinihingi ko sa inyo. Hindi pa huli ang lahat. Kung patuloy pa rin na gumagawa na hindi maganda, siraan, bangayan, dahil sa Duterte, Marcos o kaya dahil sa flood control, hindi rin natin masisi ang mga tao. Kung may galit sila kay Sara, may galit sila kay PBBM. At kung sino ba talaga ang mastermind sa flood control na yan. Kung babalikan nyo ang mga sinasabi ni Tatay Digong, wala pa si Marcos. Andyan na yung mga ghost project, mga lantaran. Kung kailan nagsimula ang mga diskaya, nagkakaroon ng mga project, mga flood control na tapos na, nabayaran na, tapos na, completed pero walang project. So, nagsimula talaga sa Duterte administration, hindi sa kay PBBM. Kaya kaso lang, ito lang, ay dinadawit talaga si PBBM dahil siya ng pirma na tinatawag na GAA. Wala tayong magawa, hindi natin masisi mga tao. Kaya gaya ang sinabi ko sa inyo, kapag hindi kayo nagbalik loob at patuloy pa rin paninira, panggugulo, dahil si PBBM ay tinalaga ng ating mahal na Panginoon para mamuno sa ating bansang Pilipinas. Maraming hindi nakakaalam about sa mga Marcos, kung ano ba ang deep inside story ng mga Marcos about sa mga gold na nakaimbak at nakalatag sa sa 172 country. Pag yan ay, kaya ang tanging susi lang na para yumaman ng bansang Pilipinas, si PBBM lang talaga. Maniwala mga kayo sa hindi, mga DDS. Si BM lang ang pagbalik at yumaman ang ating bansa. Itong mga nangyayari na mga pananagot sa mga flood control na nangyari sa ating bansa, ito ay pariporma para itigil na ang pagnakawan, insertion, kahit congressman, mayor, o kaya kahit anong politiko, at saka lalo na sa DPWH, mostly sa government talaga. Kaya kung naalala nyo ang sinabi ni Tatay Digong, sabi niya, ang corruption, hindi ko kahit bigyan na siya ng 20 years, hindi niya daw mapastop. Kaya sabi ni Tatay Digong, maghanap kayo uli ng Marcos. So ngayon, Marcos time na, PBBM. So dati, pinabagsak ang Marcos Senior ng mga yellow tads. Ngayon naman, mga DDS, mga Duterte. So, sabi ng iba, iniisa-isa na yung mga Duterte block. Hindi yan iniisa-isa, kundi nakikita yan kung mga dawet sa mga kaso, kinakasuhan. Pinapolitika daw, kung ano-ano na lang mga sinasabi. Hanggat walang pagkakaisa, walang pagmamahalan ng kapwa Pilipino, patuloy pa rin ang siraan, bangayan para magkawatak-watak, magkaway-away.
Ang kalikasan gano'n din. Lalong nagagalit ang kalikasan. So, anong ginagawa niyo sa ating Pangulong PBM ay bumabalik sa inyo talaga. So, hangga't hindi kayo magbago, hindi kayo magbalik loob sa ating Panginoon, any kind of religion, babalik na tayo sa ating mahal na Panginoon dahil hindi pa huli ang lahat. Dahil marami pang mangyayari sa year 2026. Maglalabasan talaga ang mga pinakamalakas sa malakas na mga lindol na mangyayari, magaganap sa bansang Pilipinas. At hindi lamang sa bansang Pilipinas kasi sabi ko sa inyo, nakaraang linggo sabi ko gumagapang ang lindol sa buong bansang Pilipinas. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, the rest of Asia, all around the world. Maranasan ang mga tsunami, lindol, sunog, bagyo, baha. Yan ang magaganap. Mula pa nagsimula ang year 2025, nag-start ito September 21, 2025. Naglalabasan ng mga bagyo, baha, sunog ng mga marcha. So, kung gaano kalupit ang year 2025, mas malupit pa ang year 2026. Ang hindi pa na naranasan ng tao, maranasan nila ulit. Ganon din sa Middle East. So, nag-ano na naman. Ang gira hindi na matatapos dyan. Patuloy na yan. Patuloy ang kaguluhan, patuloy ang digmaan sa Middle East. The next war will be happen either North Korea or either China. So, hindi pa natin alam. Pero nakikita ko na may mangyaring digmaan talaga. Ito ay sa karagatan, bansa sa bansa magkadikit, maglalaban. Kaya be alert Philippines, lindol, bagyo, baha, sunog, at saka tsunami, at saka giyera. Madadamay talaga tayo kahit ayaw natin sa hindi natin gusto ang giyera na mangyayari sa Indo-Pacific. Madadamay pa rin dahil marami tayong kababayan sa Taiwan, sa China, sa Singapore, sa Malaysia, sa Japan, sa South Korea. So marami tayong mga kababayan na nandyan nagtatrabaho at yung iba nag-asawa na ng mga iba't ibang lahi. Madadamay ang Pilipinas sa gira. Nakita ko na ito, year 2025 pa. Mangyari talaga ang gira. Kaya sabi ko sa inyo, apart 2025, 26, 27, 28, puro na digmaan natin. Wala nang stop yan. Ukraine, Russia. So, ano pangalan to? Soviet Union. Yan ang gira na maganap. Lalapot yan. Tapos dito sa Middle East. At next war is Indo-Pacific. So, either mag-trigger ito sa Japan, South Korea, at saka Amerika and North Korea. Or China, Taiwan, saka Amerika. So, either alin man dyan mauna. Basta yan ang nakikita ko sa aking prediction sa year 2026. Mag-start ang gira, maybe 2026 or 2027. So, wala nang eleksyon na mangyari. Extend na naman si BBM. Kung mangyari ang digmaan. Yan lang ang masasabi ko. So,
So, magbalik loob na tayo sa mahal na Panginoon. Repent in God and believe in God. Baka mapabilang tayo sa mga traydya, maraming masasawi sa mga gira, piste, gutom, lindol, bagyo, baha, sunog, at lindol. Hindi lamang sa Pilipinas, maging saan man sa mundo. All around the world will be shaken. Any country. Ang sino man hindi babalik sa loob sa Panginoon, mapabilang tayo sa mga traydya. So, prayer lang at saka pagmamahalan, pagkakaisa ng bawat Pilipino. So, hanggat na may kaguluhan, tingnan natin sa June 2028 kung magkaroon lang, sabi mag-people's power daw. Malaking rally na naman. So, kapag may kaguluhan sa Pilipinas, kapwa sa kapwa nag-away-away. Dahil sa politiko, dahil sa mga flood control, ay ang kalikasan ay hindi mananahimik. Patuloy na magwaswas, magasik ng lindol ang kalikasan, tsunami, baha, sunog, at marami pa. So, dito na lang. Ako ay magpapaalam na dahil antok na ako. So, hopefully, pasensya na kayo sa English ko kung maintindihan nyo, pasensya. Kung hindi makakaintindi, pasensya din. So, good night, God bless, at magandang gabi sa inyo lahat. Bye, paalam.